we have an evil-free conscience. Okay? Evil-free means malaya ka na sa kasamaan. Kaya ako po ini-explain ng ganyan yan. Kasi iba ang tingin sa evil-free. Akala nila, ay, may libreng evil. Wala pong ganon, hindi po ganon. Ibig sabihin, malayo ka na sa evil. Amen po ba? Alam niyo, nakakatawa yan, pero meron po nag-iisip na ganyan. Pumunta ako sa SM dati. Sabi niya, ma'am, bilhin niyo po itong press powder na to. Maganda po itong press powder na to. Sabi ko, bakit? Kasi po may libreng oil. Sabi ko, talaga? Binasa ko, oil-free. Sabi ko sa kanya, natulala ako eh. Sa sobrang tulala ako, hindi ko man na siya na-correct. Parang I did not have the heart to correct her. Pero naawa rin ako, sabi ko, dapat nasabi ko, sasabihin niya lahat ng customer yon, di ba? Sabi niya, ma'am, oil, may libreng oil. Sabi ko, ha? Oil-free. Kaya pag binabasa niyo, sugar-free, wala pong libreng sugar doon. Ibig sabihin, walang sugar. Okay? Pag sinabing evil-free, wala ng evil. Amen? Alright, so nililinaw ko lang po. Alright, so saan po nakasulat na evil-free na po ang ating konsyensya? Please notify yourself na evil-free na po ang konsyensya nyo. Hebrews 10:22. It says here, let us draw near with a true heart, with full assurance of faith, having our hearts sprinkled from. Sabihin natin lahat, from. Hindi to ha, from. Ibig sabihin nun, inalayo na tayo sa evil conscience by the sprinkling of the blood of Jesus Christ. At not only that, sabi ko nga, kada may isang ginawa si Jesus, napakadaming nakalink doon. And our bodies washed with pure water. Kaya itong katawan na to, malinis na malinis na. Wag mo na ulit titignan na ang katawan mo ay marumi. Kasi pastora, kaya naman ako nakakagawa ng kasalanan kasi marumi pa ang aking katawan. Hindi po. Ayan po ang proof. Our bodies washed with pure water. Malinis na po ang ating katawan at para na po sa kalinisan ng ating katawan. Sa matagal na panahon, itinuro po na ang katawan natin ay madumi. Kaya alam niyo po, gumagawa pa rin ang mga believers ng karumihan. Dahil tingin nila, anyway, madumi na naman ang katawan ko. Hindi po, malinis na ang inyong katawan. Amen? Alright? So, saan po tayo na-sprinkle? Alright? Hindi ho isi-sprinkle pa lang. Ang sabi dito, sprinkled na. Alright? Having our heart sprinkled. Ibig sabihin, past perfect tense na po ito. Done deal na po. Yung puso po natin ay nalinis na ng dugo ni Kristo. Kasama po yan sa ginawa ni Kristo. At tayo po ay evil-free. Sabihin natin lahat, evil-free. Evil-free na po ang ating bagong konsyensya. Okay? Ang believer po, kaya po tayo mga believers, akala natin minsan tama yung naku, sama ko nga ginawa ko yun. Paano ko nagawa yun? Yung living in guilt. Akala natin, that's religiosity, brothers and sisters. That is not scriptural. That is not the way a Christian should live. Akala ng iba, pag sila parang hinahagupit nila yung sarili nila sa kanilang ginawa, mali talaga ako, bakit ko ginawa yun? Sama ako talaga. Akala nila tama yun. Hindi po. Alright? A Christian who lives in guilt is denying the finished work of Jesus Christ. Alright? You are not honoring the blood of Jesus Christ that has cleansed you from your sins. Alright? Nilinis na tayo ng dugo niya. So, anong dapat, pastora? Pag nayo po'y nagkasala, agad-agad, sabihin natin lahat, agad-agad, alalahanin nyo ang ginawa ni Kristo, na yung kasalanan mo, yung sala mo, 1 second ago, was already forgiven at the cross. And that way, you honor what Jesus Christ has done, not what you have done. Kasi hanggang nakatingin ka sa kasalanan mo, ang binibigyan mo ng glory ay yung nagawa mo, hindi yung ginawa ni Kristo. Mas titindi pa ba ang ginawa mo kaysa sa ginawa ng ating Panginoon? Of course not. Pwede mo bang sabihin, hindi, masyadong matindi yung kasalanan ko, hindi ito kasama sa ginawa ni Kristo. That is lack of knowledge. You do not know how powerful the blood of Jesus is. Alam nyo ba, ang sabi nila, although I did not see that in the Bible, pero narinig ko sa mga ibang pastor, isang patak lang daw nga ng dugo ni Kristo, lahat tayo mapapatawad na eh.
Pero buong lahat po ng dugo ni Kristo ang ibinigay niya para sa kapatawaran ng buong mundo, ng buong sangkatauhan. Lahat-lahat ng kasalanan pinatawad na sa krus ng Kalbaryo. Kaya kailangan na lang malaman ng tao na pati kasalanan nila napatawad na. Ganon kabuti ang ating Panginoon. Whether they will receive Jesus or not, kasama po ang kasalanan nila na pinatawad sa krus. Kasi kung hindi pa, paano kung tumanggap yun? Pupunta ulit siya sa krus? Hindi po pwede. He died, He suffered once and for all. One time only, but for all people, whether they receive Jesus or not. Ganyan tayo kamahal ng ating Panginoon. Kaya kung may magsa-stand before Him, sabihin niya, wala galit ako sa'yo ganito. Wala siyang pagsisisi. Sabihin sa kanya ni Jesus, I paid for your sins. I love you. I paid for all your sins. You're worthy to go into heaven. Kaya lang dininay si Jesus. Yun ang problema. Nobody goes to hell because of their sins. They go to hell because they deny the lordship of Jesus Christ. Amen? That's the only sin that will bring them to hell. Okay, so this is the joy of our salvation, right? Na tayo po, by faith in the power of His blood, alam po natin, it takes away all condemnation, all our shame, and yung conscience po natin ay hindi na po, kumbaga, as dictated by what we know, mapupuno na po tayo ng liwanag. Pag kumatok ulit ang konsyensya mo, iba na po ang sasabihin sa'yo. Oo, nagkasala ka, pero pinatawad ka na ni Kristo Jesus. Amen? Amen po ba? Palakpakan naman natin ang Panginoon. Thank you, Lord.